Mula sa bulwagang pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan na magbabahagi ng mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig. Lahat ng ito at kasabay ng mga tanong ng sambayanan ay lulutasin sa ilang minutong paglalahad. Simulan na natin ang mga balita para sa araw na ito. Nasa sentro ng balita ngayong araw, malakas na lindol tumama sa Northern California. Malawakang pinsala, mahigit 50,000 inilikas. Marami ang nasawi. Merwin Risha, ibalita mo. Magandang araw, Pilipinas. Narito ang pinakahuling ulat mula sa Northern California, kung saan isang magnitude 7.0 na lindol ang imanig sa rehiyon nitong December 6, 2024. Marami ang naitalang ibilang ng nasawi, habang daan ang iba pa ang sugatan. Ang mga ospital ay patuloy na tumatanggap ng mga biktima at marami sa kanila ay ang may lubhang pinsala. Samantala, higit 50,000 residente ang ikilas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa mga pagbasa ng istruktura at pag-inib ng aftershocks. Ang mga rescuing naman ay patuloy na nasasawa ng operasyon sa mga liblib na lugar upang magbigay tulong sa mga nakaligtas at maghatid ng mga kinakailang ang supply. Kasabay nito, muling ipinaalala sa na maging alerto at ang pagsunod sa mga utos at asibo mula sa mga auditorium upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Nawani siya na sa sentro ng balita. Maraming salamat, Merwin Risha. Para naman sa National News, hinarap ang malupit na bagyo sa mga nakaraang araw. Natalia Delgado, ibahagi mo. Magandang araw, bayan! Kumakailan lang tatlong magkakasunod na bagyo ang tumama sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na nagdulot ng matinding pagbaha at landslide sa mga rehiyon ng Bicol, Visayas at Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 100 katao ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan, habang may mga naitalang nasawi at sigatang biktima sa ilang lugar. Kabilang dito ang mga lalawigan ng Albay, Sorsogon at Leyte, ang mga pinaka-pinsala. Dahil dito, naglabas ng pondo ang mga gobyerno para sa agalang ayuda, kabilang ang pagkain, tubig at mga gamot. Inalerto na rin ng mga residente sa mga posibleng aftershocks at karagdagang bagyo sa mga susunod na araw. Ako po si Natalia Delgado, nag-uulat. Maraming salamat, Natalia. At ngayon, tayo po ay maghihinto sandali upang magbigay daan sa ilang mahahalagang mensahe mula sa aming mga kasamahan na may handog na produkto at serbisyo. Huwag po tayong aalis, kami maghahatid ng mga balita sa aming pagbabalik. Magbabalik kami agad matapos ang ilang paalala. Feeling tired? Feel like you can't do it. Time to beat Energy Gap. Let's do champ moves like James. Energize! Start your day the champion way. Help beat Energy Gap. Beat Energy Gap. Drink Milo every day. Milo every day. With your 3 balanced meals, beat Energy Gap. Drink Milo every day. Milo every day. Nagbabalik ang Riz News. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik at pananatiling. Ngayon, magbabalik tayo sa paghatid ng mga nagbabagang balita mula sa loob at labas ng bansa. At ngayon ay dadako naman tayo sa mga susunod na balita. Zamboanga City, nagsasagawa ng komprehensibong pagsusuri sa road network para sa mas tumpak na datos. Yael Asid, ibalita mo!
Gandang araw, nagsimula na ang Zamboanga City sa paghahanda para sa isang komprehensibong road network inventory upang masiguro ang katumpakan ng mga datos ukol sa mga kalsada. Ang Local Road Inventory Committee na binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagtipon sa City Hall noong November 12 upang talakayin ang huling detalye ng proyekto. Ngayon naman ay may kasama tayong kinakapanayam na magbabahagi ng kanyang kaalaman. Binibining Aliyah, anong masasabi mo sa ginanap na pagpupulong? Ayos naman po ang pagbabago at modifikasyon na ginanap dahil mas sisigurado dito ang katumpakan ng mga datos ukol sa mga nangyayaring pagbabago sa kalsada at inventory. Salamat. Magandang araw, bayan. Mapasok tayo sa pinakamainit na kaganapan sa mundo ng showbiz. Mula sa bagong pelikula, celebrity updates at mga controversial, tatalakayin natin ang mga nangungunang balita at tiyak na magpapasit sa inyong mga araw. Huwag po natin palampasin ang mga pinakabagong kaganapan sa industriya ng showbiz. Sa pinakabago at tampok na balita sa showbiz, sina Maris Racal at Anthony Jennings ay muling pag-uusapan. Kinatigan ni Anthony ang mga espekulasyon tungkol sa kanyang relasyon at inamin na naghiwalay na sila ng kanyang non-showbiz na kasintahan na si Jam Villanueva. Ilang buwan na ang nakararaan sa kanilang paghihiwalay dahil sa mga personal na dahilan. Sa mga pinakahuling kaganapan sa mundo ng showbiz, nagbigay ng matinding pahayag si Jamela Villanueva, ang ex-girlfriend ni Anthony Jennings, tungkol sa mga aligasyong pag-iinsulto at pagtataksil na kinasasangkutan ni Jennings at ang aktres na si Maris Racal. Ayon kay Villanueva, natuklasan niyang patuloy na nakikipag-ugnayan si Jennings kay Racal sa kabila ng kanilang relasyon at ibinahagi niya ang mga ebidensya tulad ng mga text message at mga larawan na magkasama sila ni Racal at Jennings na nagdulot ng pagdududa at pagpiko kay Villanueva. Tama ka dyan, Ahmad. Sa kabila ng paratang, ipinahayag ni Jennings na naghiwalay sila ni Villanueva dahil sa mga personal na dahilan at ipinahayag na hindi na niya ito ikokomento upang maprotektahan ang kanilang privacy. Ngunit, nilinaw ni Anthony na walang kinalaman si Maris sa kanilang paghihiwalay at sila ay magkaibigan lamang. Naglabas na ang pahayag ni Anthony Jennings kasunod ng apology at public statement ni Maris Racal. Humingi ng tawad ang aktor kay Maris at ex-girlfriend niya si Jamela Villanueva, pati anya sa mga nadamay sa nangyari. Tapos ang ating mga ulan ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at patuloy na pagsubaybay. Ako po si Ahmad Hisham Malali. At ako naman si Abdel Salam Wapian at maghahatid pa kami ng mga bagong balita sa mga susunod na edisyon. Para sa balitang makatotohanan, manatiling nakatutok sa Riz News. Magandang hapon sa lahat at maraming salamat.